So, simulan na natin ang ating OR journal. Pasensya na, medyo busy tayo previous days. Medyo natagalan yung uploading natin. Okay. Meron tayong mga sample transactions dito, but before natin explain yan, isa-isahin muna natin itong ating format. Ang date na makikita nyo sa pinakaunang column, date po yan ng official receipt. So, kung kailan natin ginawa yung OR, ayan po ang date. Kung napanood nyo yung aking previous video, ito po ang format ng ating OR. So, kung meron tayong natanggap na cash, maliban sa cash sales, ang gagamitin po natin is official receipt. So, ilalagay lang po natin yung date kung kailan natin natanggap yung pera, kung kanino natin natanggap, sa isa bang individual o sa isang company, ito ba ay check or cash. Then ilalagay po natin dito yung amount in figure and amount in words. And then kung ano yung explanation bakit po natin natanggap yung pera, ano po yung purpose, saka yung lagay din po natin dito yung amount. So pipirmahan po yan ng cashier at ibibigay yung original kung sino yung nagbayad. So meron ding i-retain na copy ang accounting at ang cashier. So ito po, bawat OR na ating i-issue is i-record po yan sa OR journal. So meron tayong mga sample transactions, no? Assuming noong August 1, nag-issue ng receipt, no? Meron tayong isang kaibigan na nagpautang sa atin, no? Nangutang tayo, then nagpautang naman. So ginawa natin ng OR, yung pinakaunang OR na issue natin dahil bagong company, OR 001. Pre-numbered po yung OR na ating pinapaprint, no? And then, ano ba yung nagiging supporting docs natin sa OR, no? Para document or ma-support yung explanation na loan from a friend, meron pong contract. So, pwede natin i-attach doon sa OR, no, na ang copy ng contract. No? And then, ang recording natin, depende po kung ano yung transaction. So, kung tayo po ay nangutang doon sa ating kaibigan, makakatanggap po tayo ng cash. So, kaya makikita natin meron po tayong debit na cash. Ang credit natin is loans payable. So, dito po sa debit, tumaas ang ating asset, debit po yan. No? Kung babalikan nyo yung ating formula, accounting formula na pinag-usapan sa separate video, pag meron pong increase in asset, debit po yan. At dito po, ang particular account is cash in bank. Dahil yung ating kaibigan, ina-assume po natin dito, no, na diretso po siya nag-deposit sa ating bank account. So kaya ang debit is cash in bank. Ang credit po natin, tumaas ang ating liability, tumaas ang ating utang, credit po na loans payable, 200,000. So another example transaction ng August 2. Since meron tayong mga biniling produkto para sa ating mga stocks para ibenta, marami tayong mga naipong scrap, no, yung mga packaging, kung ano-ano pa. So binenta po natin yung scrap na yun. So merong bumili. So ang explanation natin sa OR 002 is sale of scrap. So nakatanggap po tayo ng 300 pesos. Bali po yung buyer nagpadala sa atin through e-wallet, no, Paymaya or GCash, at na-confirm natin na pumasok sa ating e-wallet. So, ang debit po natin is cash e-wallet. Ang credit po natin is other income. So, parang kita na po natin yung scrap, no, na binenta dahil wala naman cost sa atin yun. Parang packaging lang siya at lahat po ng cost na yan ay papasok po doon sa ating mga produkto na ibibenta. So, other income. Kumita tayo dahil nakapagbenta tayo ng scraps. Ano pa? Sample transaction. Noong August 3, may nagsauli na pera sa atin yung ating empleyado na si employee AAA. So, inisyon po natin ng resibo. Nagsauli siya ng 500 pesos cash. So, tanggap ng cashier yung pera, yung cash. So, ang debit po niyan is undeposited collection. Hindi pa po cash in bank. Once na-deposit yan sa bangko, saka lang po magiging cash in bank. So, ang debit po is undeposited collection. Pwede rin po kung
Sa chart of accounts yung nakalagay is cash cash on hand, so cash on hand. Pero para dito, mas madali natin maintindihan ang deposited collection. Ang credit po natin is advances to officers and employees. Bakit po advances? Dahil po nung previous month, kung makikita po natin dito na si employee AAA noong July 12, nag-request po ng travel advance, no? Dahil pupunta sa training. Ang cash advance po ng empleyado is 3,000 subject for liquidation dahil po yung travel na yan is related sa kanyang trabaho. So hindi po yan dapat ibawas sa sweldo. Kung ano man yung nagastos niya, magiging expense po yan ng company. Pero since may sobra na 500 doon sa kanyang gastos, no, mas malaki yung kanyang na-receive na pera kaysa sa gastos, sinauli po niya yung 500. So ibabawas po natin sa advances niya, no, para hindi mabawas sa sweldo niya. Ibig sabihin niyan, yung kanyang liquidation o yung kanyang total expenses, nasa 2,500 lang. So kung ang cash advance niya is 3,000 and then ang record na expenses is 2,500, automatic mababawas sa sweldo yung 500. So ang ginawa niya na empleyado, sinauli niya yung excess cash, so zero na po yung kanyang advances kung magle-liquidate na siya. Okay. So ano pa ang sunod na transaction? Noong August 6, meron tayong si Customer E, nag-issue tayo ng OR number 4, no? Kung mapapansin niyo, merong reference dito na charge invoice 20001. Ibig sabihin, dito sa sales journal, merong nangutang at ating nakolekta. So, kung titingnan natin, ang 20001, si customer E, nangutang po siya ng 9,375. So, ang collectible natin, 9,375. Nagbayad po siya ng cash, no? Pera talaga. Hindi niya dineposit sa bangko. So, natanggap ng cashier yung pera. So, ang debit natin is undeposited collection. Ang credit natin is accounts receivable. Since nagbayad siya ng utang, nabawasan po ang utang ng ating customer. So, binayaran niya in full, no? Nabayaran na niya in full. So, balik tayo sa ating accounting formula. Pag ang asset, like yung accounts receivable ay bumaba, credit po yan. So merong tumaas dito dahil nakatanggap ng pera, ang bumaba is yung utang. So kaya po merong credit na, receivable I mean. Kaya merong credit na accounts receivable. So na transaction, no, si reseller 1, no, nangutang din siya sa atin, no. Kung makikita natin sa mga sample transaction, yung charge invoice 20002. Nangutang po ng 15,000. Yung 15,000 binayaran ni reseller 2, yung 15,000 is inutang niya. So ngayon nagbayad na po yung ating reseller. So inissuehan natin ng official receipt number 5 at nakatanggap tayo ng cash in bank, no? Dineposit ng reseller direct sa ating bank account. So merong debit na cash in bank na 15,000. Ang credit is accounts receivable dahil nagbayad na po siya ng utang, nabawasan na po yung ating collectible. So ganyan po mag-record, no? As mentioned, meron po tayong total dito sa baba. Ito po mga total na ito is automatic papasok sa income statement and balance sheet. So automatic na po yan na compute. Kung babaguhin natin yung mga figure dito sa OR, magbabago din po ang balance sheet and income statement. So automatic na po itong file na ito. So yan po ang ating official receipt journal. Nabanggit ko dati na lahat po ng document na ginagamit ng company, no, na merong financial valuation, no, pwedeng i-quantify, i-record po yan, accountable forms po yan, i-record na accounting. Kasama na po dito ang official receipt. Dahil po yan, may pera tayo natatanggap, i-record po yan. So yan po ang ating official receipt journal. Now, nakapag
live broadcast na tayo sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, for the live question and answer. Yun po yung ating pinakaunang live question and answer. Magkakaroon po tayo ng second schedule. Wait nyo po ang schedule. Pwede po kayo magtanong about doon sa ating mga napag-usapan sa journal, business forms, financial statement preparation para magamit nyo po sa inyong trabaho, sa inyong business. Now, kung mag-download po kayo, free template, no? And then gusto nyo baguhin yung format, pwede po kayo magtanong sa akin during live question and answer. So, itong file na po ito, pwede nyo pong i-download sa description. Tingnan nyo lang po sa description sa aking posting, no, ng video. Yun lang po. Salamat.